Praise God. Good morning sa ating Panginoon. At good morning din sa bawat isa, mga kapatid. Ah, Napakadami natin ngayon, mga kapatid. At nakakakaba sa isang yung marami kang sinasabihan, 'di ba? Pagka nasa harapan ka. Parang sa school lang, pagka marami sa klase, nakakakaba dahil nakakatakot magkamali. Pero may sinabi ang Diyos na kung kayo'y haharap sa mga gobernador, kung kayo'y haharap sa mga Sanhedrin, kung kayo'y haharap sa mga may pamunuan, huwag kayong matakot, sabi niya sa mga apostol, dahil ibibigay ng banal na Espiritu ang sasabihin ninyo sa oras na yun. So, ikinocommit lang natin sa Kanyang lahat, at sa oras na ito, maaari ba tayong magsitayo, mga kapatid, at commit natin sa ating Diyos ang maikling exhortation nito. Praise God. Glory to God. O Ama, patuloy ka naming niluluwalhati at tinataas sa oras na ito na wala kaming ibang sinadya rito, O Ama, kundi ang matunghayan kayo ang inyong mga banal na salita upang ang aming mga thirst o mga empty vessel, O God, ay mapuno, O Ama, ng inyong joy, ng inyong love, ng inyong word, O Ama, sapagkat ito lamang ang nagagamit naming pagsangga o panlaban sa aming kaaway na hindi nakikita, O Diyos. Tulungan ninyo ang inyong abang lingkod na maibahagi sa aking mga kapatid ang inyong ibinigay na exhortation sa akin, O Ama. Gawin niyo lamang instrumento ang lahat ng taglay ko, ang aking bibig, ang aking kamay, ang lahat ng sangkap ng katawang ito, O Ama, ay itinataas ko sa inyo. Bendisyonan ninyo nang sa ganun, O Ama, ay puro kabutihan at kabanalan lamang ang lumabas sa akin, O Ama. Laging kayo ang makita ng aking mga kapatid. Laging kayo ang maunawaan nila, O Ama, sapagkat sa akin ay wala silang makikitang mabuti, kundi kayo, O Ama, na siyang nag-iisang mabuti at nag-iisang katotohanan. O Ama, possess us with the Holy Spirit, O God. Siya lamang ang sinabi ng aming Panginoong Hesus na magtuturo sa amin. Wala akong kakayahan, O Ama, na ituro sa aking mga kapatid ang inyong mga banal na salita. Ngunit kung sila'y ipoposes ninyo ng inyong banal na Espiritu, O Ama, nangako kayo na ito ang magtuturo at magre-reveal sa amin ng mga bagay na nais ninyong ipahayag sa amin sa kapanahonang ito. O Ama, sinusuko ko sa inyong lahat at pinagkakatiwala ang munting bagay na ito na exhortation. Sa inyo lamang ang mauwi ang pinakamataas na kapurihan, kalwalatian, karangalan at kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Bago tayo magsiupo, mga kapatid, ay bumasa tayo ng isang familiar na verse. Actually, napaka-familiar. Sabi nga, kahit na kinder, alam ito. Praise God. John 3:16. Praise God. Kahit di nyo na siguro buksan ng inyong mga Biblia, alam nyo na kung anong nilalaman ng verse na ito, mga kapatid. Hindi nga, kung alam ninyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him should not perish, but hath everlasting life. So makakaupo na kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, napakaikli, sabi niya, ng verse na ito. Pero sabi niya, dito lang sa verse na ito, maliligtas na ang buong sanglibutan. Hindi mo na kailangang alamin ang lahat. Hindi mo na kailangang pag-aralan ng husto ang Biblia, sabi niya. Dito lang sa verse na ito, tanggapin mo lang itong verse na ito, sabi niya. You shall be saved, sabi niya. I will meet you in the rapture, sabi niya. Praise God. So, meron na tayong idea kung actually pinamagatan ito ng ating kapatid na love. Pero alam natin ang love, meron itong tatlo, sabi nga, na kahulugan sa salitang Griego, sa Greek word. Ngayon, pero ang ine-emphasize ng
ng preaching na ito ng ating kapatid na love ay yung agapaw, mga kapatid. So, ang title ng ating pag-aaralan is The Agapaw Love, The Love of God. Yun ang ating title, mga kapatid. So, sabi ng ating kapatid na propeta, love is the greatest thing, sabi niya. It is the most powerful force in the world, sabi niya. Kaya nitong talunin ang lahat ng anumang puwersa sa sanglibutan. Kahit na yung galit, kahit na yung hatred, even gravitational, sabi niya. Even the gravity, sabi niya. Walang kwenta yung puwersa ng gravity pag mahal natin ng Diyos, sabi niya. Dahil yung gravity, itong mga kamay na ito, hinuhold niya ito pababa. Pero kung mahal mo ang Diyos, itataas mo ito para sa Diyos. Dahil tinatalo ng pag-ibig natin yung puwersa na nagpapababa sa kamay natin. At yung puwersa na nagpapatikom sa ating mga bibig, yung takot, no? Nasabihin ng salita ng Diyos, ipamahagi ang salita ng Diyos, by this love, mga kapatid, by this greatest force, sabi niya, bubukas yung ating mga bibig at isasabihin at ipapamahagi natin ang salita ng Diyos. So, it is the most powerful force, sabi ng ating kapatid. Bakit? Sabi niya. For God is love, sabi niya. And meron pa bang mas makapangyarihan sa Diyos? Sabi ng ating mga kapatid. Sabi ni John, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. So, kung tayo may pag-ibig, mga kapatid, hindi yung Phileo love, kundi yung love of God, kung nasa atin ito, mga kapatid. Sabi nga, nasa atin ang Diyos. So, ang sabi nga ng ating propeta, yung Diyos na ito, na Spirit, sabi niya, yung fullness of the Godhead, sabi niya, yung Spirit na ito, nag-indwell, sabi niya, sa ating Panginoong Jesus. And that is the time, sabi niya, that Jesus and God the Father became united, became one, sabi niya. So, itong eternal Spirit na ito, meron siyang visible form. At ito yung ating Panginoong Hesukristo. Ito yung isinugo niya sa sanglibutan na, for God so loved the world, sabi niya, that He gave. Sabi nga kanina sa kusina, isinakripisyo ng Diyos yung kanyang sariling anak, yung kanyang nag-iisang anak. Bakit? Dahil dun sa force na yun, dun sa love na yun, na nasa Diyos. Biruin ninyo kung gaano kadakila yung love, na kahit anak mo, no, kaya mong isakripisyo, kaya mong ibigay, dahil mahal ka ng Diyos. At sabi nga, kukunti lang, sabi ng ating kapatid na propeta, itong love na ito, it is dying in most churches, sabi niya. Yung pag-ibig na ito ng Diyos, yung agapaw love, halos namatay na ito sa lahat ng, hindi mo na ito masumpungan, sabi niya. Saan ka man pumunta ng church ngayon, hindi mo na halos masumpungan ng agapaw love. Laging love para sa kamunduhan ang gusto nila, love para sa kanilang sarili, love para sa kanilang pamilya. Wala na yung love of God. Na yung love of God, it make you love your enemy, sabi ng ating kapatid. Ngayon, pagka may kaaway ang tao, sabi nga ni Paul, i-bless ninyo yung mga nagka-curse sa inyo, sabi ni Paul. Ngayon, pagka kinurse ka, baka doblehin mo yung curse na ibalik mo sa kanya, di ba? Dahil talagang ganun ang tao. Pagka nasaktan, talagang ibabalik mo ng, kung gusto mo mas mahihirapan siya dun sa ibabalik mo na sumpa sa kanya. Pero ang love of God, sabi nga, hindi mo susumpain kapag mayroong nagpapasakit sa atin, pagka mayroong sumusumpa sa atin, hindi natin sila sinusumpa, mga kapatid. Binibless natin sila, sabi nga ng ating kapatid na propeta. Ngayon, sabi ng ating propeta, meron siyang isang kwento. Sabi niya, merong isang nanay, sabi niya, at merong isang anak. Marahil nabasa niyo na ito kung nagbabasa kayo ng spoken word. Sabi niya, yung nanay o yung anak, nagkolehiyo siya sa malayo. No? So, nung umuwi yung anak, kasama niya yung kanyang, sabi nga, sosyalin na friend. Sabi niya. So, yung anak at saka yung friend niyang sosyalin, bumaba sa tren, sabi niya. Bakasyon, sabi niya.
Ngayon, etong nanay, siyempre, excited siyang makita yung anak niya na galing sa malayo at matagal niyang hindi nakasama. So, nung sasalubungin niya na yung anak niya, anak, gumaganyan siya sa tren. Pagbaba nung anak niyang babae at saka yung kasama niyang sosyalin, sabi nung kaibigan niya, sino yung pangit na babaeng yun? Sabi niya, bakit kumakaway sa atin? Nakita nung anak niya yung nanay niya yun. Dahil pangit nga naman yung nanay niya dahil nasunog yung mukha ng nanay niya. Sunog dito, meron siyang, who is that old hag? Sabi gano'n nung kanyang kaibigan. Sabi nung kanyang anak, ay wala yun, sabi niya, halika, umalis na tayo, sabi niya. And it so happened, sabi ng ating kapatid na propeta, merong isang konduktor na nakakakilala dun sa babae at saka dun sa kanyang anak, sabi niya. So, hinila nung konduktor yung anak, sabi niya, Mary, sabi niya, what's wrong with you? Sabi niya ganyan. Anong problema sa'yo? Sabi niya. Nanay mo yun, sabi niya. Ikinahiya mo? Sabi niya ganyan. Tapos sabi ng konduktor, dun sa kaibigan niya, sabi niya, alam mo ba na nanay niya yung tinatawag mong pangit? Tinatawag mong matandang hukluban? Sinasabi niya ganyan. Tapos, sabi, hindi mo ba alam na kaya maganda yung kaibigan mo na yan, sabi, ay dahil sa sakripisyo ng nanay niya, sabi. Dahil nung time na baby pa yan, sabi ng ating kapatid, sabi ng konduktor, yung nanay niyan, walang kasing ganda. Kahit na doblehin mo yung ganda nung anak mong, nung kaibigan mong yan, sabi, hindi yan papantay sa ganda ng nanay niya. Sabi ganun ng konduktor. Ang nangyari lang, sabi ng konduktor, naglalaba yung nanay sa baba ng bahay at yung kanyang anak nasa kwarto nila. And it so happened, sabi ng ating kapatid, nasunugan sila. Nasunog yung bahay. Sabi niya ganyan. And nung dumating yung mga borbero, hindi nila mapasok dahil sobrang lakas ng sunog. Hindi nila maligtas yung anak. Yung nanay, nasa labas. So, ligtas siya. Pero, sabi nung ating kapatid na propeta, ang isang nanay, sabi niya, hindi niya kayang iwan yung anak niya doon. Merong pagmamahal sa kanyang puso, sabi niya, na kahit mamatay siya, kukunin niya yung bata, sabi niya ang ating kapatid. So, ang ginawa ng nanay, sabi nung konduktor, pinasok niya, sabi niya, kahit na nasunog na siya, nasunog yung buong mukha niya, pinasok niya, kinuha niya yung bata, ipinangtakip niya yung kanyang katawan, at siya'y lumusob sa apoy, sabi niya. Nasunog yung nanay. Nung laman niya, yung mukha niya, nasunog. Sabi ng ating kapatid ng propeta. And then, sabi niya, he become ugly for you to become beautiful. Sabi niya. Sabi niya, sabi niya, who is beautiful, sabi niya, he sacrificed his beautifulness. Sabi niya, for you, sabi niya, to be made beautiful. Sabi. And the Lord Jesus, He made Himself sin and death, sabi niya, for you, sabi, to become beautiful sa atin, sa mga wife. Na siya, sabi niya, bilang pinakamataas sa lahat, He became humble para maitaas tayo. Na siya, bilang isang pure, walang kasalanan, banal, He became sin. He became unjust for us to be just. Sabi niya. Sa bagay na yun, sabi niya, wala pa ba sa inyong mga puso nahihipo, sabi niya, para itakwil yung mga kasalanan ninyo, sabi ng ating propeta. Tignan ninyo kung gaano kadakila yung pagmamahal ng Diyos.
na kahit na lahat tayo, nakasintensya tayo. No? Lahat ng tao sa mundo, nakasintensyang meron tayong sintensya na lahat tayo mapupunta sa impyerno. Pero binigay ng Diyos yung, sabi ni Brother Branham, binigay ng Diyos yung pardon. Yung John 3:16. For He so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ito yung pardon na ibinigay ng Diyos. May kwento nga siya, di ba? Alam niyo na siguro yung kwento na yun na merong isang tao na nakasintensyang mamatay, ma-firing squad sa Amerika. Kung di siya nagkakamali, ang sabi niya, ang president noon ay si Abraham Lincoln. So, sabi niya, binigyan niya ng pardon. Merong isang mabuting tao, kaibigan ng taong yun, na lumapit sa presidente para maligtas ng kanyang kaibigan, para mapardon. And then, dininig siya ng president. Binigyan siya ng letter ng pardon at nakasign doon yung President of the United States. Pinakita niya sa kanyang kaibigan at hindi tinanggap. Sabi niya, hindi totoo yan, sabi niya. Tignan mo nga, sa scratch paper lang nakasulat, sa isang wala man lang stamp, wala man lang head letter, hindi totoo yan. So, hindi niya tinanggap. So, in the morning, binaril siya. Namatay siya, yung taong yun. Nagtataka ngayon yung presidente, bakit siya pinatay? Binigyan siya ng pardon. So, dun sa federal court, sabi niya, eto yung pardon na ibinigay ko, sabi niya, bakit niyo siya pinatay? So, ang sabi ng federal court, a pardon will only be a pardon, sabi niya, if it is accepted, sabi niya ganyan. Hindi niya tinanggap. Then it is not a pardon to him. Tayo, mga kapatid, nakasulat sa Biblia ang ating pardon. Ngayon, nasa atin, kung tatanggapin natin yung pardon natin, hindi totoo yan. Tingnan mo nga, ang tanda-tanda na ng libro na yan. Hindi totoo yung mga nakasulat dyan. Bakit hanggang ngayon walang pag-agaw na nagaganap? Hindi totoo yung mga nakasulat sa Biblia. Kung ganun magiging attitude at pag-iisip ng isang tao, hindi niya tatanggapin yung pardon. At siguradong mamamatay siya. Sapagkat nakasintensya tayong lahat sa kamatayan. Pero kung inaccept ng taong yon na firing squad, yung pardon niya, buhay siya, mga kapatid. Mabubuhay siya. At kung itatanggapin natin to, mga kapatid, ang pardon na ito sa atin ng Diyos, mabubuhay tayong lahat. Hindi tayo mapupunta sa second death. No? At maaari, merong ilan sa atin, ang sabi ni Paul na, hindi titikman kahit yung matulog. No? Kundi, babaguhin tayong lahat kasama ng mga banal na hindi na tayo makakatikim ng kamatayan sa laman na ito, lalong-lalo na sa spiritual. Kung tatanggapin nyo lang yung pardon na ito, ano ba yung pardon? The love of God, mga kapatid. Jesus Christ. Jesus Christ is the love of God. Siya yung ibinigay niya sa mundo para atonement sa ating mga kasalanan. Siya yung pinambayad niya sa sintensya natin para hindi tayo masintensya ng kamatayan sa impyerno, mga kapatid, sa dagat-dagatang apod. Sabi nga, doon sa mother and daughter, sabi niya, yung mother, sabi niya, merong preaching kasi si Brother Branham na, when divine love is being projected, sovereign grace, sabi niya, takes its place. Kung ma-project na natin yung pag-ibig natin sa isang tao, sabi niya, yung grace, sabi niya, yung sovereign grace, yun na yung magte-take over pagka na-project na natin yung pagmamahal natin, ang sabi ng ating kapatid na propeta. Kaya dapat always project the divine love. Always project God's love, sabi niya. Kahit sa mga asawa ninyo, mga kapatid, na hindi mananampalataya, sabi niya ni Paul, nagiging nasa-sanctify yung ating mga asawa sa believing wife. Sabi niya ganyan. So, sabi niya, i-project mo lang yung pagmamahal mo, yung divine love mo sa mga asawa natin na hindi nananampalataya. At yung sovereign grace ng Diyos, pag hindi na kaya nung divine love, pag
when it comes to its end, sabi ng ating propeta, hayaan nyo na ang Diyos ang kumilos. Yung sovereign grace ng Diyos magte-take place, sabi niya ganun. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, lagi tayong naiiba sa sanglibutan. At sabi nga niya, hindi tayo dapat makisalamuha sa sanglibutan. Sabi nga niya, what fellowship does a dove and a crow have? Sabi niya. Wala silang fellowship, mga kapatid. Hindi ba pwedeng mag-fellowship ang dove at ang crow? Dahil they are of different feathers, sabi nga. At yung sabi nga ng old proverb, birds with the same feather, they flock together. So kung hindi kayo parehas ng feather, ng balahibo, mga kapatid, hindi kayo pwede magsama. Wala naman kayong nakitang ganung ibon, di ba? Meron ba kayong nakitang assorted na ibon sa itaas at lumilipad sila na sama-sama? Wala. Lahat sila, in the same feather, lahat sila. Kung makakita ka dyan ng mga, sabi nga yung mga ibon sa himpapawid, kung may dove dyan, yung dove, lahat sila lumilipad. Lahat sila dove, walang crow sa kanila. Dahil merong mga karakteristik ang dove na wala ang crow. At meron ding karakteristik ang crow na walang-wala sa dove, mga kapatid. At yun ang pagkain ng patay. Pagkain ng sira. Ang dove, sabi niya, hindi siya makakakain ng patay. Mamamatay siya, sabi niya. Wala siyang gall, sabi nga. Wala siyang abdo. Walang tutunaw ng mga poison, sabi niya. Mapopoison siya. Pero yung crow, sabi niya, yung crow, ano siya, parang dual sim kung maituturing. Dahil pwede siyang kumain ng patay, pwede siyang kumain ng pagkain ng dove. No? Kaya nga itinipo ang crow sa isang big believer. No? Dahil siya, pwede siyang mag-praise sa Diyos, pwede siyang magtaas ng, pwede niyang gayahin yung dove, sabi ng ating kapatid na propeta. But the dove, sabi niya, hindi niya kayang i-impersonate ang crow. Kahit anong mangyari, hindi niya kaya. Bakit? Dahil meron siyang pagmamahal ng Diyos. Dahil sabi ng propeta, love, sabi niya, lagi niyong unahing mahalin ang Diyos before anyone or anything else. Lagi niyong unahing mahalin ang Diyos. Sabi niya, pwede mong mahalin ang iyong asawa, pwede mong mahalin ang iyong mga anak, pero wag mo silang mamahalin ng higit sa Diyos. Dahil kapag minahal mo sila ng higit sa Diyos, mga kapatid, pwede kang malihis ng landas, pwede kang mapariwara, dahil yan ang gagamitin ng dyablo para ikaw ay mahulog. Pero kung mahal mo, unsa lahat ang Diyos, gagamitin ba ng dyablo ang Diyos para mahulog ka? Hindi kayang gamitin ng dyablo ang Diyos. Dahil kung sining mahal mo, siya yung ikakahulog mo, mga kapatid. At siya yung gagamitin ng dyablo. Pero dahil mahal mo ang Diyos, kahit gamitin ng dyablo ang asawa mo, you will never fall. Parang si Job, mga kapatid. Ginamit ng dyablo yung asawa niya, pero dahil mas mahal ni Job ang Diyos, hindi siya nahulog, mga kapatid. No? Lagi niyang sinaway niya pa yung asawa niya. Ikaw ay nagsasalitang tulad sa isang mangmang na babae, hangal na babae, sabi niya sa kanyang asawa. At ang isang mag-asawa, sabi nga, laging itinitipo ang mag-asawa. Dahil doon itinipo ang relasyon natin sa Diyos, dahil ang ating mga asawa, kung meron man tayong, kung may mga asawa na, ang ating asawa, yan yung pinakamahal mo, pangalawa sa Diyos, sa isang Kristiyano. Hindi yung mga anak mo, hindi yung mga magulang mo, kundi yung asawa mo. Pag yung asawa mo yung nawala, minsan nga, di ba, may mga kwento kang nababasa, minsan pag yung asawang babae namatay na, mga ilang araw lang, yung asawang lalaki sumusunod kapag matanda na. Pagka wala nang pagkakataon na mag-asawa ka ulit, sumusunod yung asawang lalaki agad. Bakit? Kasi mahal na mahal nila yun. Sabi nga, sila yung other half ninyo, na kapag wala sila, hindi kayo buo. At ganun ang tingin ng Diyos.
No? Kaya nga hindi niya kinuha si Sarah nung nagkasala si Sarah sa kanya. Hindi niya pinuksa agad. Sabi ng ating kapatid, dahil kapag pinuksa niya si Sarah, si Abraham, sabi niya, manlulumo. At saka hindi matutupad yung pangako. Kaya itinitiyo po tayo lagi sa mag-asawa, mga kapatid. Dahil ang Panginoong Jesus, tayo yung pinakamahal niya sa sanglibutang ito. Tayong mga believers, tayong kanyang asawa sa spiritual, tayo yung pinakamahal niya. At ito yung love letter niya sa atin, sabi ng ating kapatid na propeta. Sabi nga niya, kapag nasa trip ako, sabi niya, ng ating kapatid na propeta, pagka pinadalhan ako ng sulat ng asawa ko, sabi, pwede itong basahin ni Brother Neville, sabi niya. Pwede itong basahin ng kung sino man ang gustong magbasa. Pero babasahin lang nila ito as letters, sabi ni Brother Branham. Babasahin lang nila ito na walang inspiration, sabi niya. Uninspired. Na baka makornihan pa sila dun sa sinasabi nung gumawa ng letter. Pero kapag ako yung nagbasa, sabi ng ating kapatid na propeta, I can read between the lines. Pangiti-ngiti ako, sabi niya. Lumulundag yung puso ko pag nalalaman kong okay lang siya, sabi niya. Meron akong joy na iba yung joy, sabi niya, and love na nararamdaman sa puso ko. Habang nagbabasa ako, na kung maaari, sabi niya, wala nang kumuha ng oras ko at hindi na matapos yung binabasa ko. Dahil iba yung nararamdaman kong joy. At yung asawa ng Panginoong Jesus, pwede itong basahin ng marami. No? Pwede itong basahin ng lahat ng tao sa buong mundo. Pero babasahin lang nila ito by letters, mga kapatid. Tatanggapin lang nila ito by letters. Pero kapag yung wife ng Diyos, yung nagbasa nito, meron na binabasa natin between the lines. At habang nagbabasa tayo, merong lumulundag sa ating puso na pag nababasa natin yung mga pangako ng Diyos, nababalikan niya tayo, dadalhin tayo sa isang lugar na walang kasiraan, walang kamatayan, walang kagutuman. May lumulundag sa puso natin. Merong humingiti. Parang binabanat niya yung ating mga labi at napapangiti tayo. And that is love, mga kapatid. Sabi ng ating propeta, anong meron ako nung binabasa ko yon? Love. Love for my wife. Anong meron tayo nung binabasa natin ng Biblia? Yun yung inspiration mga kapatid, yung love. Kapag wala kang love, pag wala kang pagmamahal sa Diyos, kahit basahin mo ng 77 times itong Biblia, hindi mo maiintindihan at magiging wala lang sa'yo ito. Tatanggapin mo lang ito as letters. Pero kung meron tayong pagmamahal sa ating puso, kung sabi ng ating propeta, makakaread tayo between the lines. Malalaman natin kung ano yung purpose ng Diyos sa atin, kung ano yung gusto niya sa atin, kung ano yung plano niya, at kung ano yung mga dapat hindi natin ginagawa. Ganun yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At sabi pa nga ng propeta, yung book of Ruth, sabi niya, it is the book of the bride, sabi niya. Kung sa atin, wife. No? This is the book of the wife. Kasi yung nangyari sa libro ni Ruth, yun ang nangyari sa wife, mga kapatid. Yung 4 chapters of the Ruth, sabi niya, hindi ito aksidenteng naging 4. Sabi ng ating kapatid. Hindi ito aksidenteng naging 4 na chapter lang. Kundi may significant ang pagiging 4 nito, sabi niya. Dahil yung 4 na ito yung 4 na mangyayari sa wife, sa bride. Una, sa chapter 1, anong ginawa ni Ruth? Ruth deciding, sabi niya. Sa chapter 1, makikita mo dun na kung saan ka mamamatay, dun ako mamamatay. Kung sino ang Diyos mo, yun ang magiging Diyos ko. Kung sino yung mga people mo, sabi niya, yun ang magiging people ko. Nag-decide siya na ganun, mga kapatid. Basahin niyo yung buong chapter 1, ganun ang ginawa ni Ruth. At yung wife, nag-decide din. No? Magmula nung narinig niya ang salita ng Diyos, dito na ako. Etong Diyos na ito yung Diyos ko. Yung mga utos, yung mga salitang pangakong ito para sa akin ito. Tinatanggap ko ito. Yung mga inheritance na ito, tinatanggap ko ito. So magdi-decide ka. And then sa chapter 2, anong ginawa ni Ruth?
Ruth served under her decision, sabi ng ating kapat. No? Isinerve ni Ruth kung ano yung dinicide niya. Di ba, nag-glean siya? Namulot siya sa palayan o sa farm ni Boaz. No? Nag-glean siya, nag-serve siya, pinagsilbihan niya yung palayan ni Boaz. At ganun din yung wife. According to our decision, kailangan iserve mo yun. Kailangan ipaglingkod mo yung dinesisyonan mo. Na kung sinabi ng Diyos, huwag mong kakaligtaan yung gawain. Huwag mong kakaligtaan. Pagsilbihan mo yun, gawin mo yun. At kung ayaw ng Diyos ito, o yan, huwag mong gagawin. Kailangan ipagsilbi mo kung ano yung dinesisyonan mo. Dahil yun ang ginawa ni Ruth. At si Ruth, tinitipo ng gentle wife, mga kapatid. At sa chapter 3, anong ginawa ni Ruth? Pahinga. Ruth rest. At kapag pinagsilbihan natin ng Diyos, una tayong mamamahinga. Saan? Sa kasalanan. Magpapahinga tayo sa kasalanan. Magpapahinga tayo sa paanan ng Panginoong Hesus. Si Ruth, nagpahinga siya sa paanan ni Boaz, mga kapatid. At sa chapter 4, anong nangyari? Ruth rewarded. No? Ay yung pinakahihintay natin. Yung reward natin, mga kapatid. No? Magkakaroon tayo ng yung tinatawag na Zoe, yung God's life, that eternal life, magkakaroon tayo, mga kapatid. At marireward, yun yung reward, pinaka-reward natin. No? Yun yung pinaka-inaasam natin. Yun yung pinaka-dahilan kung bakit tayo. Si Ruth, ano ba yung pinaka-dahilan niya? Bakit siya nagtrabaho? Di ba, ang purpose ni Naomi para maakit niya si Boaz. Kaya niya pinaglingkuran. No? Maging kinsman redeemer. Di ba? At ganun din tayo, mga kapatid. Kaya natin pinagsisilbahan ng Diyos. Lilingkuran ng ating Panginoong Hesus ay para maakit natin siya. No? Magkaroon siya ng tiwala sa atin at pakasalan niya tayo. At in the end, i-reward niya sa atin yung pinakaasam nating buhay na walang hanggan. With Him, our Lord Jesus Christ. Excuse me. Praise God. At ganun na ganun yung couple of Christ, sabi nga. Sa natural, sabi nga, kapag kamahal natin ang isa't isa, ang mag-asawa, sabi ng ating kapatid, ako, sabi niya, pagka iiwan ko na yung asawa ko, sabi niya, pagka magtitrip na ako sa ibang bansa, aabutin ako ng ilang buwan, o ilang araw, sabi niya, ilang linggo. Pagka aalis ako, sabi niya, hindi yung, sabi niya, Mrs. Branham, sabi niya, aalis ako, ha? Sabi, gusto ko, pagkaalis ko, wala kang magiging husband, sabi niya. Wala kang magiging ibang husband, sabi niya. Wala kang, hindi ko mababalita ang nagloloko ka, sabi ng ating kapatid na propeta. Ngayon, sabi niya, ngayon, sasagutin ako ng asawa ko, sabi, Mr. Branham, sabi niya, trip lang ang pupuntahan mo, ha? Sabi, huwag kang titingin sa iba. Huwag kang bababae doon. Huwag kang magloloko doon. Sabi. So, ganun din sa atin. Pagka umalis ba tayo sa bahay, pupunta ng trabaho, sasabihin ba natin sa asawa natin, huwag kang magkakaroon ng lalaki dito, ha? Magtatrabaho ka, magpapagod ako para sa atin. Yung babae naman, sasabihin niya, ikaw, trabaho lang, ha? May spy ako sa opisina niyo. Subukan mong magloko, sabi niya. Lagot ka sa akin, sabi niya. Pagka uwi, sabi niya, diretso bahay. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diretso bahay, sabi niya. Ganun ba yung sasabihin ng couple for Christ? Hindi, sabi ng ating kapatid na propeta. Pagkaalis siya, sweetheart, sabi niya, I'm going, sabi niya, pray for me. Yun lang. Yun lang ang sasabihin ng ating kapatid. At sabi ng ating kapatid, ang isasagot niya sa akin, I'll be always on my knees, praying for you. God bless you. Walang ibang diskusyon na mangyayari. Kahit na sabi nga ng ating propeta, kahit na kaya kong gawin ng isang bagay na kalokohan, sabi niya, kahit na alam ko na
Patatawarin naman niya ako kahit namang inom ako, kahit namang babae ako sa trip na ito, sabi niya. Pero kapag ka umaalis ako, sabi niya, habang nakikita ko siya, sabi niya, nakangiti sa akin, sabi niya. Yung babae na gray-headed, sabi niya, 35 years old, the mother of my 3 children, sabi niya. Kapag ka nakikita ko siya, sabi niya, I can't do it, sabi niya. Hindi ko kayang gawin. Bakit? Kasi mahal na mahal ko siya. Yun ang sabi ng ating kapatid na propeta. At kapag naaalala ko, sabi niya, yung nakahang, sabi niya, yung nakahang sa cross, sabi niya, habang lumalakad ako sa aking buhay, sabi niya, naaalala ko yung nagbuwis ng kanyang buhay doon sa Calvary, sabi niya. At kapag naaalala ko siya, sabi niya, kahit alam kong patatawarin niya ako sa paggawa ko ng kasalanan, I wouldn't do it, sabi. Hindi ko kayang gawin. Kasi mahal na mahal ko siya. Diba? Kapag meron tayong real, genuine, agapaw love of God, kung sa ating mga asawa, ganun yung nararamdaman natin. Paano pagka sa Diyos? Pagka hindi natin nararamdaman ng ganun, hindi pa tayo natatouch ng agapaw love, mga kapatid. Kapag ka okay pa rin sa atin na makagawa ng mali, alam naman natin patatawarin tayo ng Diyos. Pagka okay pa rin sa atin yung ganun, wala pa tayong agapaw love, mga kapatid. Totoo na kaya tayong patawarin ng Diyos. Pero gugustuhin mo pa bang saktan siya? Para lang mapagbigyan yung pagnanasa mo na makagawa ng mali, ng kasalanan. Kung hindi nyo pa nararamdaman ang bagay na ito, sabi ng ating kapatid, pray for it, sabi niya. Because you can't bluff it, sabi niya. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos. No? You can't bluff God, sabi niya. At sabi niya, mas lalong you can't bluff the devil, sabi niya. Kahit sabihin mo sa diablo na mahal mo ang Diyos, kung wala ka naman talagang nararamdaman sa puso mo, hindi mo siya kayang i-bluff, mga kapatid. Wag nyong sabihin na mahal ninyo ang Diyos, sabi ng ating kapatid. Hanggat wala kayong nararamdaman sa inyong mga puso. Dahil kapag sabi nga, you are a liar. Pagka ganun ang ginawa natin. So hintayin ninyo, sabi niya, pray for it. Sapagkat pag wala yung love na ito, sabi niya, wala sa inyong banal na spirito. Amen. Laging in tandem, sabi niya, ang dalawang ito. Sabi nga niya, kung ako papipiliin, sabi ng ating kapatid na propeta, kung ilalagay ako ng Diyos sa sitwasyon ni Solomon, pagpapakitaan niya ako sa aking dream, sabi niya. Ang sabi niya, kung sasabihin ng Diyos sa akin, I will give you all the revelations and mysteries and the 9 spiritual gifts. I will give it all to you, sabi niya. The spirit of prophecy, the spirit of knowledge, wisdom, and I will give you speaking in tongues and interpretation of tongues. And I will give you all faith to heal the sick and to move mountains. And all the mysteries. Or, sabi niya, I will not give you this, but I will give you real agapaw love. Ang sagot ng ating kapatid, Lord, give me that agapaw love. Sapagkat malaman ko man ang lahat ng hiwaga ng Biblia, sabi niya, kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Amen. Makuha ko man lahat ng pananampalataya para mapagaling ang mga may sakit, para mapamubang mountains, kung wala akong pag-ibig, wala kang pakikinabangin sa akin. Ang sabi ng ating kapatid. And when there is knowledge, it will vanish. When there is prophecy, it will fail. And when there is tongues, it will cease. But when there is love, it endureth forever. Sabi ng ating kapatid. 1 Corinthians chapter 13. So, sabi nga niya, lahat ng mga churches sa buong mundo, nagpapataasan ng kaalaman sa Biblia. Nagpapataasan ng revelation, ng mysteries. Pero yung pag-ibig ng Diyos na dapat taglayin nating lahat, na siyang token natin na in-exhort nung last Friday,
Kasi yun ang Holy Spirit mga kapatid. Yun ang magbibigay sa atin ng pagmamahal sa Diyos, ang Holy Spirit. Siya yung magbibigay sa atin ng pagmamahal sa Diyos at hindi natin kayang gumawa ng mali sa harapan ng Diyos. Sabi niya, nagpo-focus ang mga church sa paggawa ng mga churches nila, sa pagpapataasan ng mga kaalaman nila sa Biblia. Pero yung mga puso nila, sabi niya, malayo sa Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, Panginoon, sabi niya, palayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Nagpagaling kami ng mga may sakit, sabi niya. See? They have their faith, sabi niya, to heal the sick and to cast out devils. Pero ang sabi ng Diyos, depart from me, you workers of iniquity. Hindi ko kayo nakikilala. Tignan ninyo. Meron silang revelation to heal the sick, meron silang lahat, mga kapatid. Pero hindi nila mahal ang Diyos. At yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung mahalin natin siya. Diba? Mahalin natin siya ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yun ang gusto ng Diyos. At yun yung babalikan niya. Kung sino naman yung may pagmamahal sa Kanya sa atin, pagkabalik niya, yun ang titignan niya, yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, hindi ka nito bibigyan ng ibang pagmamahal. No? Hindi ka nito bibigyan ng kung anong, hindi niya papagningasin yung pileo love sa puso mo, kundi yung agapaw love. Kaya nga, yung stature of a perfect man, sabi ni Peter, and add to your faith, virtue, and virtue, knowledge, and knowledge, temperance, and patience, then godliness, then brotherly kindness. No? Pero ano yung nasa tuktok? Gumawa nga ng pyramid ang ating kapatid na propeta. At ano yung ginawa niyang capstone? Na kung wala yun, sabi niya, yun yung cornerstone, sabi na itinakwil nung gumawa ng, sabi nga, yung gumawa ng pyramid si Enoch, sabi niya, merong itinakwil na bato. So, yun yung ilalapat, at pagka nalapat na ito, sabi nga, the Holy Spirit will cement it, sabi niya, and you will become the stature of a perfect man. You will be sealed with the Holy Spirit. Pag nakita ng Diyos yung faith, yung virtue, yung stature of a perfect man, at ilalakip ngayon ng Holy Spirit, yung love, at pagka nalakip niya, then isisil ka ng Diyos ng Holy Spirit dun sa pyramid na yun. Makikita ng Diyos sa iyo yung faith, yung virtue, yung knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and above all else, love, mga kapatid. Isesement ito ng Holy Spirit, ang sabi ng ating propeta, and you will be sealed until the day of your redemption. So, lagi ninyong papagningasin ang pag-ibig ninyo sa Diyos. Meron nga siyang ikwento, mga kapatid. Konting oras na lang ito. Sabi niya, nung nasa Mexico siya, no, nagpipreach siya doon. Sabi niya, merong isang malaking lalaki, nabasa niyo na ba yung kwento niya? May isang malaking lalaki na umakyat sa pulpit, sabi niya, galing pala yun sa isang mental institution, sabi niya. Ang sabi, baliw pala yung lalaking yun. So, sinabi niya, ipokrito daw si Brother Branham, at sa oras ding yun, pagluluray-lurayin niya yung katawan ni Brother Branham. So, ang sabi ng ating kapatid na propeta, imbis na, sabi niya, kasi meron siyang faith merong faith ang ating kapatid na propeta. Kayang-kaya niyang pabagsakin yung malaking lalaki na yun. Imbis na pabagsakin ko siya, sabi niya, I felt something different, sabi niya. May naramdaman akong iba, sabi niya, na mahal ko siya, sabi ng ating kapatid. You cannot bluff it, sabi niya. Hindi mo pwedeng sabihin na yung kaaway mo, mahal mo, pero hindi naman. Mararamdaman mo talaga ito sa iyong puso, sabi niya. Na imbis na pababa ay ilugmok ko siya, sabi niya, I felt something, sabi niya. Minahal ko siya, sabi niya. At hiniling ko sa Diyos na patawarin siya.
At hiniling ko sa Diyos na merong lalaki, sabi niya, in a form of a man, na bumaba sa aking harapan, sabi niya. At nung susugurin na siya nung taong baliw na yun, sabi niya, merong bumabang image na lalaki sa kanyang harapan at nagsabi na, Satan, sabi niya, come out of him, sabi niya. Tapos natulala doon si Brother Branham. Bigla na lang nasa ilalim niya yung lalaking baliw. Sabi niya, umiiyak, nakalugmok, sabi niya. Hindi nila alam kung bakit siya umiiyak. So, that is love, sabi niya. Divine love, when it is projected, sabi niya, sovereign grace will take its place. Sabi niya. Tingnan ninyo, sabi niya, pwede ko naman siyang patayin, sabi niya. I can kill him, sabi niya, by my faith. But I didn't do it, sabi niya. Because I love him. Sabi niya ganyan. So, ganun, yun yung pag-ibig. We can love our enemies, mga kapatid, kapag itong pag-ibig ng Diyos ay sumaatin. At i-rest natin yung ating mga kaluluwa sa ganung pag-ibig, klase ng pag-ibig, mga kapatid. Kung hindi pa natin nararamdaman ito, sabi nga, hilingin natin ito sa Diyos. Mag-pray tayo. Unceasingly. Hilingin natin sa Diyos sapagkat sabi ng Diyos, ask, and it shall be given unto you. Sabihin mo lang sa Diyos na kailangan mo. Wag mo nang ibigay sa akin ng lahat. Basta itong agapaw love na ito, ibigay mo sa akin. Kahit ito lang yung kamtan ko, kahit ito lang yung magkaroon ako sa aking buhay. Hilingin natin yun sa Diyos, mga kapatid, sapagkat kailangan natin yun. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng feeling para hindi saktan ng Diyos, hindi makagawa ng mali. So, praise God. Tayong tumayo lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, praise God. Tayo magpasalamat kahit saglit lang sa ating Diyos. Praise God. Glory to God. O Ama, nag-aalab ang puso ng bawat isa sa amin sapagkat naging mabuti ka sa amin, O Ama, na kung sino man, O Diyos, ang sa amin ay hindi pa nakakaramdam ng pag-ibig na mula sa inyo, O Ama. Touch our hearts, O God. Hipuin ninyo ang puso ng bawat isa sa amin at ipagkaloob nyo sa amin. Ilagay ninyo sa aming puso ang inyong pag-ibig, O Diyos, na siyang magtutulak sa amin na hindi gawin ng mga bagay na ayaw ninyo, na siyang magbibigay sa amin ng inyong banal na spirito, O God, na ano man ang gawin namin dito sa lupa, O Ama, hindi kami gagawa, hindi kami magsasalita, at hindi kami mag-iisip ng taliwas sa inyong kalooban, O Ama. Give us this love, O God, ang kaming mga nagkukulang nito, at kung sino man ang wala pa nito, Ama, ay ipagkaloob nyo sa aming lahat. Ito lamang, O Ama, ang samo at panalangin namin. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Amen. Praise God.